Sa kapakanan ng ating mga bisita, muli po nating papaalala na wala po uli yung clicker. Muli po nating ipapaalala na nasa serye po ang iglesyang ito sa pag-aaral ng Constitution. At ito pong Constitution na ito, isa po ito sa article na ginagamit ng Perseverance Reformed Baptist Church sa kanyang katayuan bilang isang iglesia. Naniniwala tayo po na ang Biblia is the final and highest authority in faith in life. Ito po ay hindi natin pwedeng baliin kung anong sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Kailangan pong lakaran ng mga mananampalataya. At naniniwala din po ang iglesia na ito sa isang Confession of Faith, ang 1689 London Baptist Confession of Faith. Naniniwala tayo na bagamat hindi ito Biblia, katha ito ng mga tao, ito po ay summary ng lahat ng pinaniniwalaan natin na tinuturo ng Biblia or almost lahat ng pinaniniwalaan natin sa Biblia. At isa po sa articles na ginagamit ng iglesia na ito, ang PRBC, para po sa kapakanan ng pagtupad natin sa utos ni Hesukristo sa kanyang salita sa unang Korinto na panatilihin ang mga bagay sa iglesia na maayos. Meron po tayong constitution na ginagamit para po sa order sa loob ng isang iglesia. At narito na po tayo sa dulo ng pag-aaral natin ng Article 8 patungkol po sa office bearers. Ito na po yung second to the last na pag-aaral natin ng Constitution. Next Lord's Day, loobin ng Panginoon, hindi pala next Lord's Day, no? Sa September 13, yun po yung magiging huli nating lecture patungkol sa Constitution kasi next Lord's Day, si Pastor Clyde ang magtuturo sa atin sa Sunday School. Then September 6, first Sunday ng September, si Pastor Eman Tamargo naman ang magtuturo sa Sunday School. So matatapos po natin ito September 13 next month. At naalala po natin, nagsimula itong pag-aaral natin ng Article 8 doon sa general statement. Then sumunod yung ating pag-aaral ng qualifications ng elders, yung kanyang term of office at iba pang bagay patungkol dito. Nagkaroon din tayo ng exhaustive na study patungkol sa office ng deacons. At last Lord's Day, pinag-aralan natin yung pagtatalaga ng mga office bearers, no? Yung kanilang appointment. And ngayon, sa dulo po ng Article 8, ito na lang po yung naiwan nating tatalakayin, yung termination of office. At mga kapatid, sana po seryosohin natin itong bahagi na ito, bagamat last na ito, hindi po siya yung list. Kailangan po natin malaman ito para alam po ninyo yung procedure pag gusto nyo na akong patalsikin. De, biro lang. Aware po sana tayo dito bilang mga members kasi po katayuan natin to bilang isang iglesia at task nating malaman to bilang mga tagapag-uphold ng katotohanan ni Hesukristo at pagpapanatili ng purity ng office ng elder at office po ng deacons. So pag-aralan natin yung termination of office. Sabi po sa atin dyan sa ating mga constitution kung may hawak tayo, meron po yung general statement. Sabi, there is no scriptural warrant for any limitation to the term of office of either elders or deacons. In the case of elders, one truly called to this office is usually called to it for life. He is a gift of Christ to the church, and the gifts of God are without repentance. Only when an elder ceases to meet the necessary qualifications for office does he disqualify himself from being an elder. Thus, the termination of this office is a matter not to be taken lightly. The following shall be considered valid means of termination of office, either elders or deacons, except where it is noted as having application to elders alone. So tingnan po natin yung ibig sabihin ng general statement ng ating constitution patungkol sa termination of office, no? At sinasabi po dyan, ang office bearing po, yung pagiging deacon o pagiging pastor, ang disenyo po talaga nito sa Biblia, lifetime po ito. Pag tinawag ang isang lalaki na maging diakono o maging pastor, ang naisa na natin hanggang katandaan niya o hanggang humina na siya, hanggat kaya niya, ay magpapastor siya o magiging diakono siya. Kaya nga po, di ba, naalala natin nung dumanas tayo ng covenanting process, tapos ordination, binanggit ito ng isa sa elders ng MCBC sa atin, no? Na nung ordination, sinabi nila, nawa hanggang kamatayan, dala-dala natin yung office
kung saan tayo tinalaga. Kasi yan po ang disenyo ng Biblia. Pansinin niyo yung sinabi po dito sa ating Constitution. Sabi, yung office bearer daw, gift ni Christ sa church, and the gifts of God are without repentance. Yung sinasabi niya na repentance, kumbaga, kung may binigay si Jesus bilang regalo sa iglesia, eh wala siyang pinagsisisihan na binigay niya ito. Lalong-lalo yung mga office bearers natin. Yun po yung meaning niya, no? Pero ganun pa man, kahit disenyo po ng Biblia na lifetime na sana yung pagiging pastor o diakono ng isang individual, however, there can be occasions where an office bearer could disqualify himself from the office. At ito po yung sad reality. Although lifetime sana, may mga deacon at may mga pastor na nadi-disqualify po nila yung sarili nila mula po sa qualifications. Kung nare-recall ninyo, pinag-aralan natin kung ano yung qualification ng pastor. So, 1 Timothy chapter 3, 1 to 7. Yung qualification naman ng deacon, makikita natin sa 1 Timothy 3, chapter 8 to 13, di ba? Ngayon, may mga pagkakataon na yung listahan ng mga qualifications na yon, after some time, siguro nung in-evaluate si pastor, pasok siya sa lahat ng qualification, o nung in-evaluate si deacon, wala siyang mintis sa lahat ng qualifications sa pagiging diakono. Pero over time, dahil sa realidad na nandito tayo sa mundo, present ang sin, nandiyan ang ating weaknesses, eh may mga pagkakataon na pwedeng matanggal siya dun sa mga qualification na yon. Ngayon, pag natanggal sa qualification, ang diakono o ang pastor, ano pong gagawin ng iglesia? Ipipikit na lang ba nila yung kanilang mata? Tatanggapin na lang, kesyo nilagay siya ng Diyos dyan tanggapin na lang natin, wala tayong magagawa. Alam nyo po sa amin, sa dati naming grupo na kinabibilangan, meron kaming thinking na touch not the anointed. Meron kaming ganyang thinking ng isang lalaki na nasa opisina, tingin namin dapat doon, man of God na parang kumikinang siya, meron siyang holy aura na hindi namin siya pwedeng questionin. In-instill sa amin na to question the man of God is to question God Himself. Kaya hindi namin kini-question yung mga desisyon, yung mga kasalanan ng aming leader, hindi namin kini-question. Pero mga kapatid, hindi po biblical yan. Hindi po biblical yon kasi Scripture stands supreme pagdating po sa office ng elder at ng deacon. So, meron pong provision ng ating constitution kung anong dapat gawin ng iglesia pag ang isang pastor o isang diakono ay natanggal sa pagiging qualified sa kanyang office, no? At ito pong matter na ito na dinidil ng ating constitution is a serious matter that the church should undertake with the highest sobriety. Mamaya titignan natin yung implications niya, no? Ngayon, yung constitution po natin, meron pong 5 provisions para po sa kaso ng pag-terminate ng office, okay? Meron pong 5 provision dyan. Isa-isahin natin yung 5. Una po, yung temporary resignation. Temporary resignation. Sabi ng ating constitution, any office bearer may at any time temporarily resign from his office if he feels he is providentially hindered from properly carrying out the responsibility of that office. He may, at the discretion of the elders, if a member holding an official position finds that personal circumstances prevent them from continuing to carry out their duties, re-examination by the congregation reassume the office when this providential hindrance may have been removed, provided that he was not out of the office for a period exceeding 2 years. Na-jumble ko ata yung pag-copy-paste ko nung portion na ito. Anyway, may copy naman po tayo. Pwede natin basahin yung item number 1 dyan patungkol sa temporary resignation. Ang sinasabi po ng ating constitution dyan, pwede po yung temporary na resignation ng isang office bearer. So pwede po akong temporary magre-resign muna, si deacon din, pwede pong temporary magre-resign. May provision po ang ating constitution dyan, ano? At ngayon, kung disagree tayo na pwede yung temporary resignation, pwede naman po natin, pwede tayo sumulat ng papel at hingiin natin na amyendahan ito ng ating iglesia. Pero, sa kasalukuyan, meron pong provision para po sa temporary resignation, no? So, if the office bearer feels that he can no longer fulfill his task, because of personal matter, he may reassume his office upon the discretion of his co-office bearers only, no?
hindi na po kailangan ng discretion ng iglesia. So halimbawa, si pastor dumami yung kanyang responsibilidad. Halimbawa, nabuntis yung kanyang anak, ay yung kanyang asawa, tapos triplets yung lumabas. Sobrang busy niya na. Hindi niya na ma-handle yung pastoral duties kasi yung daddy duties hinabol siya ng husto. Valid reason 'yon. Kasi kailangan niya maging responsible na father. Isa yan sa qualification niya bilang isang pastor, di ba? Minamanage siya yung kanyang household well. O kaya may mga occasion, naalala ko meron akong isang pastor na binabasa, yung kanyang asawa na diagnosed ng cancer, kailangan niyang temporarily mag-resign para tutukan yung health ng kanyang asawa. Tapos nung gumaling na yung kanyang asawa, bumalik siya sa pagpapastor. Pwede po yun. Mga gantong circumstansya, may provision po ang ating constitution. Depende po yan sa discretion ng kanyang mga co-office bearers. No? Hindi na po siya haharap sa congregation, tapos pagbobotohan ng congregation kung papayag ba yung church na temporarily mag-resign siya. Hindi po. Hindi na po kailangan ng decision ng church. Co-office bearers na lang po niya yung mga magdi-decide nito. Ngayon, paano kung pinayagan na, okay, nakapag-resign na siya temporarily, lumampas ng 2 taon yung kanyang temporarily na pagiging resigned, no? Sinasabi ng Constitution natin, if he's away for more than 2 years, the congregation must re-examine him. Ay, nakalimutan kong banggitin, once mag-decide yung office bearer na bumalik sa kanyang opisina, pwede po siyang bumalik nang hindi na rin pinagdidesisyonan ng church. Hindi na po kailangang magkaroon ng proceedings kung saan ititignan yung kanyang mga qualifications uli. Pwede po siyang bumalik. Pero, pag lumampas ng 2 taon, doon na po papasok yung pangangailangan ng iglesia na i-re-examine yung kanyang qualification dahil po sa tagal nung panahon na pinagdaanan, no? So, ayan po yung provision ng Constitution natin sa temporary resignation. Yan yung una. Pangalawang provision, ito po, permanent resignation. So, temporary resignation, ito naman, permanent resignation. Sabi ng ating Constitution, any office bearer who, in examining himself before God, becomes convinced that he is no longer qualified or for other good and valid reasons may resign permanently from office without prejudice to his character and standing in the church unless some matter for discipline is involved. If any case such as this, the elders or the rest of the elders should be sought for counsel and direction before the resignation is offered. So kung kanina nakita natin, pwede po allowed ang temporary na resignation, pinapayagan din po na ating constitution yung permanent na resignation. Ngayon, sa ilalim ng anong circumstansya, no? If he has been convinced that he's no longer qualified. Isa po sa qualification ng isang office bearer, sober-minded, ibig sabihin kaya niyang humusga properly, no? Hindi siya out of touch sa realidad. Ngayon, kung tinignan niya yung sarili niya at nakita niyang hindi na siya pasok sa pagiging qualified, no? Dati siguro na ma-manage niya properly yung kanyang household. After 3 years, hindi niya na magawa. Nagiging mahirap na yung relasyon niya sa kanyang asawa. Yung mga anak niya nagiging masuwayin na sa kanya. O kaya dati hindi siya lover of money. After some time, nakita niya lumago yung kanyang pagmamahal sa pera. Nakita niya disqualified na siya sa opisina. Pwede po siyang permanently magre-resign po. Pwede po yun, no? Siyempre, may provision din dyan. Hindi lang yon, may mga iba pang reason, hindi lang sa kanyang qualification. Siguro sa kanyang health. Hindi niya na talaga kayang mag-preach. Sabihin natin, nagkaroon siya ng sakit sa lalamunan. Pwede po siya permanently mag-resign na sa office. Kasi, mga kapatid, isipin nyo kung yung ating preacher, bumubulong at parang naghihingalo, mahihirapan po siya na ma-deliver yung salita ng Panginoon. Isa po kasi sa element ng expository preaching, yung clarity of preaching, yung clarity. So kung hindi niya na kayang maging clear sa kanyang tinuturo, dahil nga sa kahinaan ng kanyang katawan, pwede pong mag-resign itong pastor po na ito, no? But, sabi ng Constitution natin ito, but if the reason involves a sin that merits discipline, the resignation must be addressed by the church. Alam niyo po, meron ako napanood na docu ng isang pastor na hindi ko nang papangalanan yung church pero sa ibang bansa ito. Yung kanyang member
naging kerida niya. So nagkaroon siya ng affair sa kanyang member. Ngayon, nakita niya na inevitable na malalaman ng church yung kanyang adulterous relationship sa kanyang member, siya na mismo yung nag-resign. So nag-resign na siya para hindi na siya ma-church discipline. Upon investigation, nalaman ng church na kaya pala nag-resign to kasi meron malalaman na ng church yung kanyang adulterous relationship. Ang ginawa ng church, hinabol yung kanyang resignation, hindi tinanggap, at pinatawan siya ng church discipline. No? Yan po yung sinasabi ng ating constitution. Sa kaso po na magre-resign pala si office bearer, si deacon o si pastor magre-resign, tapos malaman natin na yung reason pala hindi naman dahil sa health niya o hindi dahil sa tingin niya personal evaluation, tingin niya hindi na siya sumasapat doon sa qualification at merong sin na present that merits church discipline, corrective church discipline, pwede pong i-withhold ng church yung kanyang resignation at padaanin siya sa proseso ng evaluation or church or corrective church discipline. Counsel by other elders must be made before coming to this decision. Ngayon, bago po permanent resignation ng isang office bearer, hindi po pwedeng ibabagsak niya na lang to sa kanyang mga office bearer. Ito, magre-resign na ako. Agree kayo o hindi, ayoko na, ayaw na, quit na. Hindi po pwede. Dapat po meron pong consensus within the office bearers na ito'y clear yung magre-resign na office bearer. Mahalaga po yan kasi kailangan nga nilang i-preserve yung unity ng mga office bearers. So yan yung pangalawang provision. So una, temporary na church resignation, office resignation. Pangalawa, yung permanent resignation. Tingnan natin yung pangatlo, church discipline. Ito po yung pangatlong way para ma-terminate yung office ng isang office bearer. Sabi po ng Constitution natin, office bearers are subject to the same discipline as the other members of the church, with a special directive in the case of elders that 2 or 3 witnesses are necessary to confirm any accusation made against them. Any office bearer brought upon the discipline of the church shall automatically be dismissed from his office until such time as he may be reappointed by the procedures set forth. Sinasabi po ng Constitution natin sa portion na ito, office bearers are not exempted to church discipline. Kagaya nung binanggit ko sa inyo kanina, no, yung touch not the anointed na thinking ng ilang mga evangelical na pag man of God yan, kahit magkasala yan, hindi natin pwedeng kantiin. Hindi po. Kahit po mga office bearer, kahit pastor na ng 40 years yan, pag nalaglag sa kasalanan yan, kailangan pong i-deal yan kasi kasalanan yan Purity ng bride ni Christ yung pinaka kailangan natin pag-ingatan. So, kung paanong subject ang bawat members sa church discipline, ganoon din po ang mga office bearers. Pero hindi po ito pwedeng gawin basta-basta, no? Hindi pwedeng gawin basta-basta kasi sabi po ng 1 Timothy 5:19-20, lalong-lalo patungkol ito sa pastor. Sabi, do not admit a charge against an elder except on the evidence of 2 or 3 witnesses. So hindi po pwede na may isa lang na magpapatotoo tungkol po sa kasalanan ni pastor. Dapat 2 o 3 na saksi. As for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all. So pag nagpatuloy si pastor sa kasalanan, under sa testimony ng 2 o 3 witness, sabi po dito, rebuke them in the presence of all. So public rebuke. Why? Kasi public siya na servant Public ministry ang ginaganapan niya, so it merits a public rebuke so that the rest may stand in fear. Ang purpose noon, para matakot ang lahat na ganito kaseryoso ang Iglesia ni Jesucristo. Ayun po ang purpose noon, pero hindi po ito ginagawa basta-basta. Kailangan po ay marahan at according po sa Spirito ni Jesucristo, Spirit of gentleness. An officer placed under church discipline automatically terminates his office. So once malagay po sa corrective church discipline ng isang officer, ang office bearer, whether membership suspension, whether excommunication, o iba pang form ng church discipline, automatically po matuterminate ang office niya. Kasi po, office bearer na po pinag-uusapan natin rito. Hindi yung pag na-restore siya sa membership, mare-restore din yung kanyang eldership o yung kanyang diaconate office. Hindi po. Automatically, terminated po
Ito, no? So, ito yung pangatlo, church discipline, via church discipline. Ngayon, tignan natin yung dismissal na sinasabi ng ating constitution. So, dismissal, sabi dyan, there may arise reasons that would call into question the qualifications of one of the office bearers. In this case, a meeting for dismissal of an office bearer may be called by a unanimous decision of the elders or the other elders in the case of an elder. The members may also request such a meeting. This request must be set forth in writing with the signatures of 1/3 of the voting members in good standing. It must be presented to the elders who shall in turn make the proper announcement of the meeting. Ang sinasabi po rito, yung proseso po ng pag-dismiss sa isang office bearer, uh, if necessary, a dismissal meeting must be held in two situations. So, yung pagtanggal po, yung pagpataw ng corrective church discipline sa isang office bearer, dapat po sa proseso ng isang dismissal meeting. Magpapatawag po ng meeting para i-evaluate yung sin ng office bearer. 'Di ba? Nabasa natin kanina sa previous verse natin, no, sa 1 Timothy 5:19 to 20, na dapat sa patutuo ng 2 o 3 saksi. Yung konteksto po nito sa loob po ng iglesia. Okay? Within the church yung context, no? Kaya po necessary yung dismissal meeting na tinatawag. Ngayon, sa dalawang circumstansya po yan pwedeng i-hold. Una, by the agreement of eldership. Pwede po na mag-agree muna yung mga elder. Halimbawa, may 5 pastor ang PRBC. At yung isang pastor nila, siya po yung nais nilang isa lang sa dismissal meeting, pwedeng mag-decide na yung 4 na pastor na yon. Okay, sige, mag-set tayo ng dismissal meeting, patawag natin yung church. So, pwede yon, automatically, magkakaroon ng dismissal meeting, okay? Now, pwede rin po na hindi na yung eldership, hindi na yung plurality ng pastor yung magpatawag, pwede rin po na via signature campaign. Pwede pong magkapirmahan na magpapatawag yung mga membro ng dismissal meeting. Ngayon, linawin natin kung paano yung procedure nitong signature campaign na ito, no? Ang magre-request po nito ay isang member in good standing. Ibig sabihin, wala siyang current na disciplinary case, maayos ang kanyang membership, siya yung may right na magpatawag o mag-request ng dismissal meeting for the elder, no? At bago ito mangyari, dapat magpapasignature campaign siya na may pirma ng 1/3 ng membership. 1/3 ng membership. So kung may 100 members, at least mapapirma niya yung 34 na members doon. 1/3 ng membership, hindi kailangan 50%. Kasi yung mga pipirma po dito sa signature campaign na ito, ang presupposition natin, the fact na pumirma ka, ibig sabihin, ikaw mismo kine-question mo yung position ng elder. Kine-question mo na yung kanyang opisina. Okay? So the fact na pumirma ka doon, agree ka na i-examine nga siya. Okay? So, dapat good standing member ang magre-request. Dapat may kasama sa kanyang request letter na 1/3 na pirma ng mga kapatiran. And lastly, ipe-present niya po ito doon sa mga elders. Doon sa ibang elders na hindi dapat isa lang, ha? Okay? So, ipe-presenta niya ito sa elder. Ngayon, paano kung lone elder yung ipapadismissal meeting? Kanino ipe-presenta? Okay? So, nilinaw din yan ng ating constitution. Sinabi, in the case of only one elder whose qualifications are being questioned, the petition should be presented to the deacons. Okay? So, sa case na isa lang yung pastor, at yung lone pastor na to siya yung isasalang sa dismissal meeting, yung request letter na ginawa ng good standing member with the 1/3 na pirma ng members, ipapasa niya po yon sa mga deacon or sa deacons. In the absence of any deacons, the congregation should ask for the help of the elders of a sister church or churches. To be valid, a vote to remove a pastor must be approved by the majority of the members present and voting. So sinasabi din po ng constitution natin, sa kaso na wala namang diakono, okay, kasi ineliminate na natin yung option na may iba pang pastor na pwedeng pagpasahan. Kung walang pastor na iba, pasa sa deacon. Sa occasion na wala namang deacon na para pagpasahan, okay, pwede po tayong magpasa ng request letter na yon sa isang sister church na pinagkakatiwalaan natin, na pinag-agreehan ng church na yun yung piliin na sister church na magpe-preside, no? Sila po yung tutulong patungkol sa proceeding doon sa dismissal meeting and disciplinary case ng pastor. Ngayon,
Okay, nangyari na yung dismissal meeting, pumunta yung lahat ng membership, nandito na yung isasalang na pastor o deacon na para i-examine yung kanyang sin, na ongoing na yung dismissal meeting. Ang mangyayari po, ipepresenta nung isang nagpapatotoo sa kasalanan ni pastor, ipepresenta niya yung case before the whole church para makita ng church at ma-judge ng church kung valid ba yung accusation. At dapat yung kanyang accusation ay mapapatunayan ng 2 hanggang 3 witness. Okay? And as much as possible, syempre ito yung panalangin natin, magiging objective yung mga kapatiran, no, sa paghusga doon sa kasalanan nung pastor. Okay? Ngayon, after matapos yung dismissal meeting, ma-present yung mga facts, ma-present yung evidences, marinig yung mga patotoo ng mga taong involved at nagpapatotoo sa sin ng elder, magbobotohan po kung anong ipapataw na discipline sa pastor o deacon na nakasalang. Magbobotohan po, no? And upon the approval of majority, sa constitution po natin, pag sinabing approval of majority, 2/3 po ito. 2/3. The office bearer must be dismissed. So kung mapatunayan ng kasalanan at bumoto ang 2/3 ng members sa dismissal ng isang pastor, madi-dismiss po siya sa kanyang office. Yun po yung process ng dismissal meeting. And I know, brethren, na familiar kayo sa sinasabi ko sa procedure na ito, no? Hindi tayo masyadong detached sa binabanggit ko na ito. So yun po yung dismissal meeting na sinasabi ng ating constitution. Dagdag pa dito, if there are any charges to be made against an elder at this time, the procedures of 1 Timothy chapter 5:19-20 are to be followed, and every charge must be confirmed by 2 or 3 witnesses because of the gravity of this matter and the potential of disrupting the peace and unity of the congregation. Such a step should not be undertaken except with prayer and sobriety. So, kagaya nung nabanggit ko, doon po sa dismissal meeting, yung charge must be confirmed by 2 to 3 witnesses. At mga kapatid, itong proseso na ito, wag naman loobin ng Panginoon na daanan natin ito, no? Manalangin tayo na i-preserve ng Diyos yung ating iglesia, na wag nating kaharapin itong dismissal meeting na ito, itong procedure na ito para ma-terminate ang office bearer. Kasi po mga kapatid, napakalaki ng threat na ma-disrupt yung unity and peace ng isang iglesia pag dinaanan nila ito. Necessary step, necessary siya kasi kailangan i-uphold yung truth, at sa pag-uphold ng truth, talagang merong discomfort, meron talaga tong threat, meron tong risk. Necessary siya, pero still, nandun din po talaga yung realidad na pwede talagang masira yung iningatang pagkakaisa ng mga kapatiran. Lalong-lalo mga kapatid pag pastor ang nakasalang. Kasi, maging realistic tayo, ang mga kapatiran, pag mayroon yung pastor, ang automatic na position niyan, ang simpatsya na kay pastor. Why? Siya yung tumitindig sa pulpito para mangaral ng katotohanan, hindi ba? Pero mga kapatid, no, nais ko ulit tayong paalalahanan, wala po sa sino mang individual yung katapatan natin. Wala po. Na kay Hesus Kristo, tsaka sa salita niya. Yun po ang dapat nating panghawakan. So, sino mang lumalabag dito, kahit santo pa yan sa paningin natin, kahit pastor o diakono pa yan, kailangan po nating tindigan yung iglesia ni Hesus Kristo at kanyang salita. Okay? So still, nandun yung realidad ng disruption ng peace, kaya kung dadaan man ang iglesia rito, nawa hindi ito gawin hasty, no? Hindi siya gagawin basta-basta, kundi pinag-isipan, pinanalangin, sumangguni ng karunungan sa ibang mga mas mature na mananampalataya bago natin to daanan bilang isang iglesia. Pero still, let's pray na i-preserve ng Panginoon ang iglesia natin mula rito. So yun yung pang-apat. Tignan natin yung pang-5 provision ng constitution natin. Transfer. An elder should not forsake the flock over which the Holy Spirit has made him an overseer, and so should not consider leaving to labor in another sphere without consulting the other elders and the church. In the case of such an event, it is desired that such a transfer would not be made without the consent of the church. So, meron din pong sinasabi ang constitution natin patungkol po sa pag-transfer ng isang pastor mula sa isang church na kanyang hinahawakan at pinapastoran patungo sa ibang iglesia. Pero, nilinaw ng ating constitution that a pastor na suddenly i-abandon niya ang kanyang church is a serious offense. Serious offense po yan dahil tinalaga ng Diyos, tinalaga ni Hesus Kristo ang isang pastor na manguna sa isang iglesia
para basta-basta niya na lang itong iwan, pag iwan sa task na binigay sa kanya ni Hesus Kristo. So, hindi sana ito nangyayari dahil nga po seryoso yung task ng pastor na siya dapat yung mga laga sa isang iglesia. Pero, mayroon pa rin provision ng ating constitution na maaari siyang lumipat, no? Sa kaso na ito, the elder may request a transfer under the consent of the church and counsel of other elders. So kung lilipat man ng pastor, hindi dapat ito suddenly, hindi dapat ito basta-basta, hindi ito dapat unannounced. Dapat po ay dumaan ito sa council, sa payo ng mga kapwa niya pastor, at dumaan din po sa desisyon ng isang iglesia, ng mga members. Dahil po yung mga members ng church yung kumilala sa kanyang opisina, may right din yung mga member na mag-decide kung pwede siyang mag-transfer. Para makita rin, baka naman may iniiwasan lang siyang kasalanan na ma-reveal, kaya siya nagre-request ng transfer. So, necessary po itong hakbang na ito. So, yan yung 5 provisions ng ating constitution, mga kapatid, patungkol sa termination of office, no? Yung temporary resignation, permanent resignation, yung via church discipline, dismissal, and lastly, yung transfer. Ngayon, tingnan natin yung mga matututunan natin rito. Una, nawa mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ipreserba po ng Panginoon yung ating mga office bearers. At muli kong babanggitin, kung meron man pong number 1 enemy si Satanas sa isang iglesia, yung mga office bearer po yun, yung mga tumatayo, nangunguna. Kahapon po naglaro kami ng bowling kasi birthday ng mother ni Jessica. 'Di ba sa bowling meron siyang pinaka-pin sa harap? Pag tinamaan mo pala yung gitna na yon, tapos sapat yung puwersa na nilagay mo, pag bumagsak siya, bagsak lahat eh. So makaka-strike ka, ganun ang mangyayari. Parang yung mga office bearers po, lalong-lalo yung pastor, siya po yung bowling pin na nasa pinakagitna. Once matamaan siya at bumagsak, lahat po ng nasa likod niya madi-discourage eh. Yun ang mangyayari sa isang iglesia. Kaya panalangin natin na ipreserba ng Panginoon yung pananampalataya ng ating mga office bearers. Pangalawa, pray that God would preserve the unity of the church. Nakakalungkot, nangyayari ito, pero kung loobin man ng Diyos sa kanyang probidensya, sa kanyang karunungan, loobin niya na danasin ito ng iglesia, panalangin natin na maging na manatiling matibay ang iglesia, manatiling nakatindig sa katotohanan, manatiling nagkakaisa, at manatili yung kapayapaan. Bagamat may sugat, manatili yung kapayapaan na kinakaloob ng banal na spirito. And lastly, pray that each members would strive for holiness. Ito po talaga yung key. Ito yung key, mga kapatid. Magsusumikap tayo lahat sa paglakad sa kabanalan. Madami man yung pinag-aralan natin, maraming salita, maraming procedure. Magbo-boil down lang po ito sa thought na ito, na kailangan nating lumakad ng may kabanalan. Bantayan natin ang sarili natin sa paglaglag sa kasalanan, bantayan natin ang isa't isa, panalangin natin ang isa't isa, encourage natin ang isa't isa, himukin natin ang isa't isa. Ito po yung task natin, mga kapatid, bilang members ng isang local church, kung saan tayo nilagay ni Jesus, at nawa hindi po tayo negligent sa task na ito. At yun lamang, mga kapatid, yung conclusion ng ating pag-aaral patungkol sa termination of office ng mga office bearers. At sa next na study po natin dito, nawa matakel na natin yung trustees, Article 9, Article 10 yung congregational meetings, and Article 11 yung sa amendments. Isang session na lang yon, and after that makakapag-proceed na tayo sa ibang study. Meron pa tayong, marami pala tayong natirang oras para sa question and answer. Pwede po tayong mag-raise ng questions na connected sa ating napag-usapan. Patigan, Josh. Pastor, pwede natin sigurong i-amend yung term kanina about sa temporary resignation. Kasi pag sinabing resignation, yung implication kasi nun is bibitawan mo na yung office mo. So, pwede natin sigurong palitan ng temporary leave or temporary leave from office para mas maging precise, specific yung term. Para may suggestion si Sister Julie. Yun din ang tatabihin ko, Pastor. Instead of temporary resignation, siguro we can make it leave of absence.
Pero agree kayo dun sa 2 years na span. Wala na bang contention dun? Sige po, kung sa nakikita po ninyo, mas magiging malinaw tayo kasi masyadong ambiguous yung term na resignation para sa temporary. Pwede po ninyong i-present sa isang letter yung mga pwede nating tignan para ma-amend. Brother Jay. Pastor, thank you po sa pagtuturo. Doon din sa temporary resignation, parang wala rin po kasi ako nakikitang provision paano kapag lone elder yung or lone deacon, sino yung co-worker niya na mag-approve nung leave of absence? Sino po? Kung wala siyang office bearer, no? Walang pastor na iba, wala ring deacons. Opo. I think general consensus ng church pwede na yun eh. Kasi hindi na siguro necessary na humingi pa tayo ng desisyon mula sa sister church natin kasi I think matitread nun yung autonomy ng ating local church. I think yung decision ng congregational consent will be enough para temporarily mag-resign yung isang office bearer. Wala po kasi siya. Hindi po kasi siya naka-specify. So, Okay, sige, pwede natin sama yan sa request nating amendment. So in the case na walang ibang office bearer, congregational consent ang kinakailangan para maging valid. Meron pa pong ibang question? Sis Ella. And thank you po pa. So hindi po to about temporary resignation. Pero for example po pas na-disqualify yung elder or pastor. Tas truly ay di ba po na siya natanggal na siya sa position. Tapos, after some time, talagang truly repentant naman, like 10 years, 20 years lumipas na ganyan. May chance po ba na parang ma-reinstate siya or possible na maging pastor pa din siya after some time? Yes, of course. Under ng ilang mga grounds, no? Depende yan sa gravity ng sin committed ng isang office bearer. Kasi naglalagay tayo ng primacy sa opisina ng pastor. Meron pong sinasabi sa Proverbs na merong isang certain sin na pag nagawa siya ng isang lalaki, the reproach of that man will not be taken away from him. Yung sin na yon, sin of adultery. So once makakomit ang isang pastor ng adultery, we believe na ang tinuturo ng scripture, hindi na siya makakabalik sa office. Pag sin ng adultery. Merong ibang suggestion yung mga pastor within Reformed circle na meron daw second sin na pag nakomit ng isang pastor, hindi na siya talaga dapat bumalik sa opisina. Yung sin of theft. Naniniwala sila na once makakomit ka ng pagnanakaw at malagay ka sa position ng eldership, laging bukas sa iyo yung kasalanan na yon, therefore hindi ka na dapat pumunta sa position na yon. Pero debatable yan kasi wala siyang scriptural warrant. Ang clear sa scripture kasi yung sin ng adultery, hindi na natatanggal yung reproach sa lalaki na malaglag sa sin of adultery. Number 2 pala na requirement ng isang pastor, 'di ba? Above reproach. May reproach na hindi matanggal sa kanya. So therefore, disqualified na siya forever sa ministry. Pero still, pinagdedebatihan niya ng mga scholars, pero convinced ako na sin of adultery permanently disqualifies a man from the office of elder. Pero kung hindi naman ganun kabigat yung sin na yon, let's say serious sin pero hindi naman adultery, it will take some time. No? Kailangan niya magpakita ng mga bunga na angkop sa pagsisisi, words ni John the Baptist. Kailangan niya magpakita ng mga bunga na angkop sa pagsisisi, mapatotohanan ng mga kapatiran yung kanyang testimonya na napaglabanan niya na yung kasalanan kung saan siya nasangkot. It will take some time, hindi siya minamadali, no? Kasi ayaw din natin na merong questions from the outside na bakit binalik nyo agad yan, kakalaglag lang yan sa kasalanan. So it will take some time. Pero the answer is yes. Brother Armel. Pastor, doon lang sa part po na as a dismissal, and there may arise reasons that will call into question the qualification of one of the office bearers. Tapos sabi po kasi dito, in this case, a meeting for the dismissal of an office bearer may be called by a unanimous decision of the elders or the other elders in the case of an elder. Paano po kaya kapag dalawa lang sila na elders
and the one in question is the other elder. Parang how can we maintain the order in the church given na yung isa lang yung elder? Kasi parang under the assumption to na at Wala. least 3 elders. Under the assumption. Pero I think, bro, kung dalawa lang sila, sapat na yung decision ng isang elder. Kasi consensus na yun na 50-50. Tapos yung isa, nalaglag siya yung nalagay into question. I think enough na yung recommendation ng isa pang pastor para mag-proceed yung dismissal meeting. I think enough na yun. Sa case na dalawa lang yung pastor. Ako, sa tingin ko, kung kunwari dalawa kaming pastor, tapos yung kasama kong pastor siya yung nire-recommend ko for this dismissal meeting. I think wise sa akin na along sa aking recommendation ng dismissal meeting para sa akin co-elder, pwede akong maghimok kasi 'di ba pag nag-proceed yung dismissal meeting, magpe-present ako ng aking case, right? Na dapat patutuuhan ng 2 o 3 witness. Pwede kong hingiin yung witness ko na kapatiran na mag-request ng signature meeting. Pwede siya signature campaign pala, rather. Pwede siya magpa-signature campaign para both yung eldership tsaka yung membership, meron silang decision na mag-convey ng dismissal meeting. I think wise yun. Brother Harry. Tatanong si Kiel sa akin eh. Sabi ko itanong sa inyo, Pastor. Pero hindi yung tanong itatanong ko sa inyo. Ang tanong ko po, sabi niyo po dun sa sa may bandang kahulihan, yung abandonment ng office bearer ay serious na kasalanan. Pero hindi ko po narinig ata, anong gagawin ng iglesia doon? Anong pataw doon sa kasalanan na yon na abandonment? Walang provision yung ating constitution, wala siyang direct provision kung ano yung gagawin pag nag-abandon ng isang pastor sa kanyang flock. Pero I believe, pasok na siya sa membership dismissal. Dahil serious offense siya, pasok siya sa membership dismissal upon the consent of the congregation. Yung po bang dismissal na itong tinatawag, meron pa tong tagging? Sorry, membership suspension pala. Sorry. Ayan, yung I think nagme-merit ng membership suspension yung pag-abandon ng isang pastor sa flock niya ng suddenly. hindi siya pwedeng i-elevate sa dismissal. Kagaya ng binanggit ko, bro, upon the consent of the congregation. Pero at face value, naniniwala ko it merits membership suspension. Pero kung elevate siya sa dismissal, kailangan ng 2/3. Yes, kailangan ng 2/3 na vote ng mga kapatiran. Ano yung dismissal niya? At dismiss lang siya sa pagiging pastor o meron pa siyang tagging na disciplinary action? Depende sa magiging decision ng church kung gusto nilang i-excommunicate. Nasa discretion siya ng mga kapatiran. Hindi ako makakapagbigay, brother, ng direct na answer kasi bawat disciplinary case napakadaming factors to consider eh. Pero answering your question, depende dun sa bigat ng sin. Tsaka depende sa decision ng church. So yun din yung pwede nating ilagay dyan. Pwede kayong Kasi hindi mag-request. siya makaklaro eh. Di ba? Pag dumating sa punto na mararanasan natin yan, mangangapa na naman tayo. Di ba? Yun po. Salamat, Pastor. Clarification din mga kapatid, ang plano ko, once matapos natin yung constitution, hihingiin ko yung mga request ninyo for amendment, i-collate ko, then gagawa ko ng isang file after 3 weeks kasi yun yung nakalagay sa constitution natin eh. Bibigay ko sa inyo yon yung mga request ng kapatiran for amendment para mapag-aralan ninyo, mabalansin ninyo at matanong nyo rin yung pananaw ng kapatiran bakit siya humihingi ng amendment na ganito. Magbibigay tayo ng 3 linggo para pag-aralan ng bawat member, then magpapatawag ako ng meeting para pagbotohan natin yung mga amendments. Yun ang aking plan. Siguro magagawa natin yon bago matapos ang November, loobin ng Panginoon. May question pa po? Brother Jeremiah. Sir, thank you po. Question lang po, yung sa nabanggit niyo po na sa part 3 doon, yung 2 or 3 witnesses, Saang portion, bro? sa yung with 2 or 3 witnesses are necessary to confirm any accusation made against them. Oo. Yung 2 or 3 witnesses, does it mean ba per person or can we say, kunwari, asawa, pamangkin, considered as one na sila? Based dun sa nangyari din sa atin. Hindi necessary kung anong relasyon niya.
ang necessary kung napapatotohanan niya ba yung sin. Kung kaya niya bang mag-testify sa sin. So kahit asawa pa siya, kung kaya magpatotoo ng asawa na yun na ginawa nga nung talaga ng office bearer na yun yung sin, valid yun na witness. So, it means na someone na possible mag-testify yan with evidence. dun With sa- evidence, yes, bro. Okay. Pero hindi pwedeng hearsay niya lang o sinang-ayunan niya lang yung sinabi ng kanyang Isa. asawa o kanyang kapatid. May narinig akong explanation na yung presumption daw dito sa text na to sa 1 Timothy chapter 5 verse 19 to 20, yung 2 to 3 witness na daw yun, at least sana office bearer yun co-office bearer. Kasi ibig sabihin, bago to nilabas sa church na pag-usapan ng mga office bearer ito. So within the office, meron ng mga witnesses. So, ang wise daw talaga doon, yung 2 to 3 witness, mga co-office bearers nila. Kasi pag dinala mo siya agad sa church nang hindi siya dumaan sa mga office bearers, ibig sabihin, hindi mo iningatan yung peace ng church. Nakuha natin? So, ayun yung commitment sana ng mga office bearer, no? As much as possible, kung merong turmoil, kung may mga issues na nangyayari, task ng mga office bearer na i-preserve yung unity ng church. Pag-usapan muna nila. Para pagharap nila sa mga kapatiran, naayos na. Hindi yung nasasangkot yung mga kapatiran pati dun sa gulo ng office bearers. Pero may mga time na necessary siya talagang dalhin sa mga kapatiran. No, pero as much as possible, may due diligence yung mga office bearers na yung kanilang mga disagreements, mga ganong issues, makontain muna nila within the diaconate or within the eldership. Pastor, Deacon Josh. related dun sa tanong ni Brother Jeremiah. Kapag ba, for example, may 2 or 3 witnesses na, valid na ba yun na paano ba siya ipipresent sa church? Kasi kagaya nga ng sabi po nyo po na at least sana alam ng isang office bearer yung case. Iniiwasan natin na nagmi-meeting tayo tapos biglang isasambulan sa atin yung issue. So magkakaroon tayo ng issue dun sa ganun. Thank you, Paano ba yun? Deacon. Thank you, Deacon. Naunawaan ko sa nanggagaling yung tanong mo. Natutunan ko to dun sa dinaluhan kong conference about ecclesiology. Pag meron kang mga members na pag nag-convey kayo ng meeting, para kayo nasa kangaroo courtroom, para ang gulo-gulo ninyo, sumasabog yung emosyon, walang ibang pwedeng sisihin kundi yung pastor. Why? Kasi siya yung nag-train sa congregation how to act sa loob ng congregational meeting. Kung si pastor, na-train niya yung church kung paano nila ipresenta yung case nila, paano sila dapat mag-isip na, yes, may emotion ako, meron akong case na gustong i-present, pero priority kong i-maintain yung peace ng iglesia, hindi sasabog yung meeting. Kumaga parang magulang yan na pinapalaki mo yung anak. Kung nagabayan mo ng maayos yan, hindi ka takot na pakawalan yan sa mundo kasi na-train mo siya properly, paano siya mag-act, paano siya mag-isip, right? Ganon din yung pastor sa church. Kung na-train niya yung emotion ng congregation, na-train niya yung thinking, well-guided, kaya nga natin inaaral yung constitution Kung well-guided ng congregation, kung paano nila ipepresent ang sarili nila sa congregational meeting, wala sana yung thought na ganyan, na biglang sasabog yung emotion sa meeting. Kung na-train yung iglesia, kung paano sila dapat mag-act na. Ngayon, kung hindi na-train ng iglesia, doon papasok po, Deacon, yung threat na sinasabi mo na magkakagulo kayo sa loob ng meeting. Pero, I believe, kung paano magpo-proceed yung meeting na yan, may formality dapat. Benefit talaga kung merong co-elder. So, yung elder na ini-examine, siya yung subject ng meeting. Maganda kung yung co-elder siya yung magpe-preside para in order. Nakakalungkot kung case na walang elder, pero at least sana trained din yung deacon kung paano niya ipoproceed ito. Naniniwala tayo kasi nilagay natin yung deacon sa posisyon ng diaconate. Naniniwala tayo na may wisdom ang Diyos na binigay sa kanya. So alam niya rin kahit papaano, kahit hindi siya pastor. Alam niya kung paano patakbuhin yung meeting ng maayos. Pinaka nakakalungkot sa kaso na walang pastor at walang ibang pastor at wala ding deacon, no? Biyaya naman na may mga kapatirang iglesia na mas mature, na mas may experience na pwede nating lapitan, humingi tayo ng tulong, sila yung magpe-preside ng meeting. In that manner, mape-preserve pa rin yung peace. Pero still, yung sagot sa yung presumption ng question mo, Deacon, prevention siya pero hindi yun yung cure Ang cure talaga para hindi mangyari yan,
maturuan ng maayos yung congregation sa pagpresenta ng sarili nila sa meeting. May question ka, Brother Jeremiah? Na pastor. Ah, pag let's say na tanggal siya sa office due to resignation because of church discipline, yung pastor. Resignation due to church discipline. Hindi yun Ay, resignation. wait, resignation pala. Due to resignation. Then At permanent. permanent resignation. Tapos later on napagmitingan ng church na nagkamali pala. Dapat ay church discipline yung naging case. Tas nagtayo ng another church yung pastor. May habol ba yung previous church towards the sana naging church discipline yung kaso? Magandang pag-isipan yung question mo. Pero ang conviction ko as of the moment, yes. Kasi sin yung pinag-uusapan eh. Hindi natin pwedeng gawing technical na, hindi, resigned na ako eh. So I think pwede pa siyang i-escalate ng church dahil may presence ng sin. I could be wrong, pero as of the moment, yun ang pananaw ko. I think that's it. Ay, last question, Sis Jam. Ay, Pastor, thank you sa lesson. Yung question ko po is, medyo parang technicalities of giving a witness, no? Kasi I've read somewhere na kapag sinabing 2 to 3 witness, it means witness of the same sin, same account of the same sin. Same. So, ganun ba talaga dapat? Or how do we handle yung, okay, we're dealing with the same sin, pero iba't ibang tao yung nagbibigay ng different accounts? Kasi sabi ng constitution natin, sa bawat case, 2 to 3 witnesses eh. Sa bawat case eh. So naniniwala ako, yung argument dito, kunwari, may accusation sa isang office bearer, sabihin na natin ng nagnakaw siya sa pondo ng church. Kaya siyang patotohanan ng 2 o 3 witness na nakita nga nila na nangyari nga yun. So, yung sinabi mo na same account, naniniwala ko na yun yung ibig sabihin ng 2 to 3 witness eh. Hindi yung nag-agree lang sila dun sa isang nag-a-accuse, kundi sila mismo ay witness sila dun sa nangyari. So, yun. Kasi kung maging realistic tayo, kung may isang witness lang dun sa pagnanakaw sa pondo ng church, tapos isang witness sa ibang sin naman, wala masyadong gravity na mapoprove natin yung sin eh. So naniniwala ko sa bawat sin na pine-present, dapat 2 o 3 witnesses per sin. I think yun na mga kapatid ang conclusion ng ating Sunday School. Sakto 10 a.m. na rin. Manalangin tayo. Pagkatiwala natin sa Diyos yung bunga ng study natin ng Article 8. Let's pray. Aming Diyos, salamat po at ginaid nyo po kami, tinulungan nyo po kami sa pag-aaral ng Article 8 at meron pa po kaming 3 article na pag-aaralan, Articles 9 to 11 at humihingi kami Panginoon na pagpalain po ninyo patuloy ang study namin ng Constitution, gabayan nyo po kami bilang isang iglesia kung paano po kami aakto sa loob po ng household of God, kagaya ng sinabi ninyo sa inyong salita. At tulungan niyo po kami, O Diyos, na magkaroon ng biblical na pag-iisip sa lahat ng bagay na ito. At muli kaming nananalangin na ipreserba po ninyo ang kapayapaan sa loob ng aming iglesia. Hindi po kami ang may-ari nito, kundi ang inyong anak na si Jesucristo na namatay, nagbubo ng dugo para tubusin ang iglesia mula sa kamatayan at kasalanan. At gano'n na lang, O Diyos, kabigat ang aming tungkulin bilang mga lingkod niya na panatilihin ang kapayapaan sa iglesia na siya ang may-ari. Kaya tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng grasya at muli kaming humihingi ng tulong ninyo sa iba pa naming mga ministeryo sa araw na ito. Salamat aming Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.